and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Amen. Hello, hello, Praise the hello, Lord. Yes. mga ka-daily life sharing. Woo! Praise God. Amen. Real life. Real talk. Real life talk. Amen. Pinagpalang Praise the Lord. tanghali sa inyong lahat. Oo. Gising-gising ang mga natutulog. Yes. Good morning sa mga kagigising. Oo. At magandang hapunan sa lahat ng gabi na. Ah. Ngayon ay Maxwell na naman. Ayan.
Max, we welcome mo na tayo. Yes, Max, welcome muna tayo, Ayun, Pastor welcome. Don. Maximum to welcome. Yes! We are blessed, amen? Yeah. Pinagpala tayong lahat. Kumusta kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Minsan pa, buksan nyo ang inyong mga cellphone. Tayo ay mag-share, mag-like, at yes. mag-tag. Amen po ba? Kanya-kanya tayo ng trabaho. Yun. Ang trabaho namin dito, basahin ang sinusulat ninyo. Oo, kumusta na kayong lahat dyan? Yan. Hello, Pastor Don. Hello, my dear. Yeah. Oo. Ang saya na naman sa studio. Ang Yes. aking mga apo ayaw pumayag na hindi sila kasama. Ayaw na. Yan. Kasama natin ang mag-asawang Pastor Harold at Pastor Cheryl Odan. Yun, mag-asawa. Palakpakan natin ang Diyos. Aawit tayo sa Panginoon. At siyempre, ang Valiant Generation. Wow! Yeah, palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Yun, Zechariah, look at Ayan, camera. Zechariah. Yes, yes. Aawit tayo kay Jesus. Yo! Ikaw lamang, Jesus. Woohoo! Yeah! Lamang Jesus ang mamahalin. Yeah! Sa puso ko'y Walang ibang iibigin sa buhay ko. buhay ko'y walang Ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Minsan pa, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Woohoo! Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay Sa ko'y... buhay ko'y walang Amen! Othniel! Oy, Othniel is dancing to the Lord. Ikaw lamang, Zechariah is Diyos, dancing. Lahat ng mahilingan, lahat ng mahilinga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Kalooban ito ng Ama. ating Diyos Ama. Katawan ay indah. Kawan na indah, Kasabay ang paglundag. kasabay ng paglundag. Pumalakpak. Yes, pumalakpak, may galak sa presensya niya. Oh yeah! Hallelujah! Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah. Hello mga ka-daily life sharing. Yes. Mag-share, mag-like, mag-tag na. Hello, bumabati ang ating mga pamilya sa Amerika. Purihin siya. Yeah, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Ang Amen. saya-saya Sa puso ko'y walang ibang iibig. Sa buhay ko'y walang ibang Sa buhay mitin. ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Ikaw Diyos. lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Amen. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa atin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Amen. Shout out time. Ang lahat sa akin. Tayo nang mag-shout out. Bumati, Pastor Dog. Yes, binabati ko si Brother Kiamko. Ayan, amen. Ayan. At si Pastor Erica Tumaliwan. Yan. Pastora Che, bumati po kayo. Hello mga kaabangers! Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nasa live ngayon, magandang hapon po. Maayong hapon sa lahat na nasa Visayas. Yes. Pastor Harold, bumati po kayo sa mga taga-Boholanon. Sa tanang mga Bisaya, maayong hapon. Sa lahat ng mga Tagalog, magandang hapon sa lahat. Sa lahat na taga-Samar, maupay nga kulop ha iyo nga tanan. Yan, at ang Valiant Generation, bumati kayo.
Magandang umaga po sa ating mga ka-daily live sharing, mga ka-abangers. Magandang hapon po. Ayan po. Shoutout po ulit sa mga taga Mandaluyong. Hello po sa Kalamami. Oh, yes. Amen. Shoutout din po sa mga taga Isabela dyan sa Davao Christ of Santiago po, kanila Tita Mate, Tita Itchel, Nanay Ligaya po, at sa lahat po ng mga taga Isabela po. Ayun! Ikaw Praise naman na. God. Magandang hapon po sa mga Montalban na nanonood po. Oh! Yan. Sabi ni Flor de Lisa Rojas Raquel, pa-shoutout po sa mga office mate ko sa Assessors Records ng Taguig City Yan! Hall. Shout out po dyan sa mga taga-Taguig. Yes! Shout out kay Pastora Maria Victoria Gagarin Manga. Kompleto ulit yan, ha? Ito yan, ha? Hello kay May Ann Corcuera. Oo. Taga saan po kayo? Sige na, pamilya, mag-invite, mag-share, mag-tag na po tayo. Yes. Sama-sama tayo. At Pastor Dong, advance Happy Father's Day! Yun! Praise Sa the lahat Lord. ng mga tatay, Happy Father's Day sa inyo. Holiday ninyo sa Sunday, promise. Kaya merong mga spiritual parents, Happy Father's Day sa inyo Aha. rin. Yan. Shout out din daw sa lahat ng mga Taghab of Christ Iligan at Davao City. Shout out kay Solita Kiachon Apid. Yun. Praise God. Amen. Hallelujah. Awit tayo. Sambahin natin si Jesus. Dahil ngayon ay Father's Day, merong magandang awit na handog sa atin. Si Pastor Harold Dodal. And we declare that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are saved, and all the hopes we have, we pray in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we declare that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are saved, and all the hopes we have, we pray in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Amen, Lord. We declare our everlasting love for you. Pastor Dong, tayo po'y dumako sa panalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito kami, Lord. Wala na pong ibang dahilan sa tibok sa puso namin, kundi ang maranasan ka, makilala ka. Pagkat sa presensya mo, meron kaming victory sa gitna ng aming mga kahinaan. Meron kaming tagumpay sa piling mo, Lord. Kaya sabi mo, kung nasaan ang iyong presensya, kung saan naroon ka, nandoon din kasunod ang aming kalayaan tuwi-tuwi na. Kaya hinihiling namin, Lord, ang iyong pangunguna sa buhay namin. Hinihiling namin ang iyong presensya sa buhay namin. Salamat, Lord, in the name of Jesus. Amen at amen. Amen. Praise God. Happy Father's Day in advance sa mga fathers. Dahil special po ang Father's Day, kaya
lahat ng mga tatay, panahon na talaga na lalong i-activate ang ating mga grasya Amen. para wag tayong makadisgrasya. Iyon, Oo. Pastor Dong. Salamat sa Diyos. At ngayon po, akong hawak ninyo ang inyong mga notebook, Bible at ballpen. Magsishare po muna sa atin si Pastor Dong para makita natin at maintindihan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, kagahapon pinag-usapan natin yung right voice with the right choice. Di ba? Pag mayroong tamang tao na nagsasalita, tamang salita ng Diyos na galing sa atin, syempre makapamili din tayo ng tamang pamimilian sa buhay. Kaya kung anong naririnig natin palagi, yun tayo maging. Yan po ang pinakamahalaga. Pakiulit, Pastor Dong. Kung anong naririnig natin lagi, yun tayo maging. Wow. So, pakisulat nyo sa comment box, right voice, right choice. Yes. Activate. Hello kay Bea Dubyard. Nasa France na po ba kayo? Praise Oo. God. Sige nga, Pastor Dong, bigyan mo nga sa amin ng lalim ng kahulugan ang itinuturo mo ngayon tungkol sa tamang boses. Pag nakarinig tayo ng tamang boses, meron tayong tamang pamimili. Yes, so sabi ni David sa 1 Chronicles 28 verse 9, "And you, Solomon, my son, know the God of your father. Know the God of your father. As you, Solomon, my son, know the God of your father, and serve him with a whole heart, with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understand every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever." Kaya sabi niya, be careful now, for the Lord has chosen you to build a house. Be careful now. Ibig sabihin, meron na talagang pinapakita si Lord sa tao sa pamamagitan ng lingkod niya. Kaya nga sabi niya, ang Panginoon na grace ng shepherds after my own heart, to feed us understanding and to feed us knowledge. Sabi ng Jeremiah 3:15 yan, to feed you understanding and to feed you knowledge. Kaya hindi po pwedeng maging mangmangka. Kaya ang Panginoon sa Amos 3:7, hindi gagawa ng anuman ang Panginoon na hindi niya ipapaalam sa atin. Kaya nasa salita ng Diyos ang lahat. Kaya mauunawaan, maiintindihan mo pag bumalik tayo doon sa scripture ng Panginoon. Pag bumalik tayo doon sa salita ng Panginoon. At talagang kitang-kita natin dito na si David nagpaalala kay Solomon, know the God of your father. Ang maging magulang mo o maging ama mo sa lupa ang isang tao, kailangan malaman mo rin ano ang pinaniniwalaan nito. Kung ito ba, ang pinaniniwalaan ba ay ang Diyos ng Creator ng heaven and earth? Creator ng heaven and earth? Ang Kristo bang pinaniniwalaan nito ay yung Kristong namatay at nabuhay na maguli? Ang Holy Spirit ba na pinaniniwalaan nito ay yung nagpapatotoo tungkol sa kay Kristo Jesus? So kailangan makita po natin ito. Serve Him with a whole heart and with a willing mind. Yun ang salita ni David sa kanyang anak. Yun ang mga pangangaral ni David sa kanyang anak. Kaya makikita nyo po na sa verse 19, kung bakit sinasabi ni King David ito, kasi sabi niya sa verse 19, all this he made clear to me in writing from the hand of the Lord, all the work to be done according to the plan. Kaya itong laging sinasabi ni David, pinangaralan ng kanyang anak na si Solomon. Sabi niya, be strong and courageous and do it. Be strong and courageous and do it. Kaya na po, meron pong right voice na kailangan nating maging pamantayan, basihan, batayan, para ang ating buhay ay tumino, maging matino. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo nagkukulang. Ay sabihin ko sa inyo, magkukulang at magkukulang po tayo. Kasi bakit? Sabi ng Galatians chapter 5, di ba? Verse 17, kasi yung Espiritu
at yung laman ay laging po yung magtatalo. Lagi po yung magbabanggaan. Meron pong conflict sa loob natin. At yung conflict na yan, pag naitama tayo ng taong nagsasalita sa buhay natin, ay maitatama at maitutuwid ang lahat ng bagay. Kaya number 1, kailangan natin yung sabi ni David, serve Him with all your heart. Serve Him with your willing mind and with your willing heart. Wala pong pupwersahin. Wala pong ang Holy Spirit, the Holy Spirit will not force us, pero He will persuade us. Talagang hihimukin ka lang, pero walang pupwersahin. Kasi hindi niya ibabiolate ang mga salita niya na ang tao na binigyan ng free choice. Hindi niya ibabiolate yan. Kaya nga ang Diyos hindi yan susuwayin ang salita niya. Doon na ibinigay sa tao na ang tao ang makapamili ng malaya. Kaya sabi niya, willing mind, willing heart. Kaya wala pong mga tao na maglingkod sa Diyos na napilitan. Kaya willing heart and a willing mind ang inihintay ng Diyos sa atin. Pangalawa, be strong and courageous and do it. Be strong and courageous and do it. Kasi alam mo bakit? Kailangan po na maintindihan natin na laksan mo ang iyong loob. Kasi ang meaning ng prosperous, ang meaning po niyan sa Bible means to be strong. Ang meaning ng prosperous sa Bible sa Joshua 1, sa Hebrew word, means to prosper. Ang sabi doon ay to be strong. To be strong. Ibig sabihin, saan tayo to be strong? To be strong, to choose what is right. At yung second na meaning niyan sa Hebrew word means to break out. Ano yung break out? Sabi ni David sa Psalms chapter 1 na break out saan? Yung wag tayong aayon sa prinsipyo ng mga taong mali. Huwag tayong aayon sa lakad ng mga mali. Piliin natin yung lakad na matuwid. Kaya tinawag ni David to be courageous. Kaya laksan mo ang iyong loob. Kasi yung loob na ito, pag hindi po ito, yung hindi po natin payagan na baguhin ang ating pagkataong panloob, tiyak na mai-impluwensyahan ka ng puwersa na galing sa labas. Amen po ba doon? Kaya kailangan pong makita natin yung ma-build ang ating inner man sa pakikipag-isa natin sa Diyos at sa mga salita niya. At isa doon na mabibuild ang ating inner man means maniwala po tayo sa taong nagsasalita sa buhay natin na nag-a-usher sa atin balik doon sa pamantayan ng Panginoon. Kailangan pong makita natin yan para for us to feed us knowledge and to feed us understanding. Isa pong dapat nating maintindihan bakit sinabi ito ni David. Kasi nangyari yan sa buhay ni Saul at nangyari din sa buhay ni Eli. Sa buhay ni Eli. Si Eli sa 1 Samuel chapter 2, alam mo ba ang pinaggagawa ng mga anak ni Eli? Inimpluwensyahan si Eli ng mga likong gawain ng mga anak. Sa halip na si Eli, na tinawag ng Diyos manindigan at maging malakas at laksan ang loob kung sundin ang kalooban ng Diyos, ang ginawa ni Eli ay hindi naman sinunod ang Diyos, inayunan niya ang mga ginagawang kalikuan ng mga anak. Kaya ang sabi ng Diyos kay Eli dito, sabi niya, ito ang sinasabi niya sa 1 Samuel chapter 2. Sabi ng Diyos kay Eli, but now the Lord says, verse 30, but now, the Lord says, kasi sa verse 30, the Lord God of Israel, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. The house of Eli, the house na kung saan na kailangan pong maglingkod sa Diyos forever. Kaya nga, ang ginawa ng mga ito, sabi niya, now the Lord says, far be it from me
For those who honor me, I will honor. Yung parangalan ng Panginoon, parangalan din niya. And those who despise me shall be lightly esteemed. Ay talagang hindi sasantuhin. Hindi po talaga, kahit ang Diyos ay merciful, kahit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya rin po ay Diyos ng katarungan. Makatarungan siya. Kaya nga, behold, the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house, so that there will not be an old man in your house. Ang sakit nito. Kaya makikita nyo po, bakit natin talagang tahasan, voluntarily, kusa na piliin ang kalooban ng Diyos para wag po tayong matutulad ni Eli at matutulad ni King Saul. Biro mo, umiyak pa si Samuel sa nangyari kay King Saul din. Umiyak si Samuel sa 1 Samuel 16. Kung ano yung puso niya kay Saul, kay King Saul. Pero anong sabi ng Diyos kay Samuel? Bakit ka umiiyak dyan? Bakit ka umiiyak dyan? Alam mo ba, sabi niya, pinalitan ko na si Saul, inalis ko na si Saul bilang hari. Can you imagine that? Na-cut off po talaga. Kaya nga, bantayan po natin. Alam ko na ang Diyos ay mahabagin. Pero wag natin pong abusuhin. Wag natin pong abusuhin. Nasa 2 Corinthians yan, chapter 13, verse 5. Na kapag inabuso natin yan, itatakwil ka rin forever. Tingnan mo, sabi niya dito talaga sa 1 Chronicles 28, verse 9, na kapag itinakwil mo siya, itatakwil. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Oh, ang tanong, sino ang kinausap ni David dito? Si Solomon. Meron ba siyang wisdom? Yes. Meron ba siyang kakayanan na magtayo? Yes. Kahit ang sabi ng 1 Kings chapter 3, na kahit yung hindi niya hiningi, binigay ng Diyos. Dahil hiningi niya, hindi ang buhay ng kaaway niya, hiningi niya rin hindi bagay, ang hiningi niya ay karunungan. Sa sobrang tuwa ng Panginoon, talagang kahit yung hindi niya hiningi, binigay ng Diyos. At binigyan siya ng largeness of heart na wala pong makakatulad, makakapantay na mga darating na king. Pero garantiya ba yon na ang taong ito ay maaayos hanggang dulo? Hindi. Kasi bakit? Hindi niya binantayan ang payo ng Ama. Hindi niya, kaya nga, right voice, right choice. Kaya kailangan po nating piliin ang Diyos at yung taong pinili sa atin para tayo ay pagsalitaan, paalalahanan. Kasi, maniwala po kayo, lagi po tayong magkukulang. Wala po talagang masasabing perfect. Si Jesus lang ang perfect. Si Jesus lang po ang kumpletong nakasunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga po dumating si Jesus sa buhay natin para bigyan tayo ng lakas upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas upang masunod natin. Kaya yung mahirap sa atin magiging magaan dahil sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, bantayan natin yung sinasabi dito ng salita ng Diyos. Sabi niya, be careful now. Sabi ng verse 10 ng 1 Chronicles 28. Be careful now in verse 10. For the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Ano tong house na to? Nasa Hebrew chapter 3 verse 6 yan. Sa bagong tipan, noon ang house ay bato, ngayon ang house ay ikaw o tao. Whose house we are. Ikaw ang pinili at ako ang pinili ng Diyos na gusto niyang panahanan. Kaya kung ano ang attitude natin sa Word of God, yan po directly ang maging attitude natin sa Diyos. Ulitin ko, kung ano ang attitude natin sa Word of God, yan din po ang direct na attitude natin sa Diyos. Bakit? Yan ang sabi ng 1 Samuel chapter 2, verse 30. Sabi niya doon,
For sabi niya, I said, indeed that your house and of your father would walk before me forever. But now, Lord, the Lord says, far be it from me, for those who honor me, I will honor. Kapag in-honor natin ang word ng Panginoon at ang Diyos mismo, i-honor ka. Kapag atin po itong itinabi, ay hindi rin po tayo sasantuin. Sabi ng 2 Peter, kahit mga anghel nga, hindi sinanto ng Diyos Kaya hindi pwedeng sasabihin natin, Proverbs 16:6, mahal mo ang Diyos, pero meron ding evil sa buhay mo. Kailangan pagsisiyan natin yan. Kapag tayo, Romans chapter 10, verse 9, if you confess that Jesus is Lord, and believe in your heart that Christ is risen, that God raised Him from the dead, you will be saved. Hindi sinabing you may be saved. Hindi sinabing you might be saved. Kundi ang sabi, you will be saved. Kaya anong nangyari kay Solomon? Ang dulo ni Solomon, vanity, vanity. Huwag tayong ganun. Kaya dumating si Jesus para tayo ay iligtas. Sinunod ang kalooban ng Diyos hanggang sa batas. Sinunod niya para yung hindi na ibigay ng batas, yung kasalanan dulot ng batas dahil sa batas, ay sinunod ni Jesus para upang ang lahat ng mananalig magbabalik loob sa Kanya ay Kanyang pagpalain at Kanyang pasaganain. Kaya dito, maintindihan po natin, mga kaabangers, no? Kaya ang Panginoon po talaga, hinihintay po ng Diyos yung ating mga puso. Diba? Hinihintay. Kaya nga sabi nga ang Diyos talaga, naghahanap talaga kasi si King Saul o si Solomon, hindi po sineryoso ang sinabi ng Diyos sa kanila. Hindi sineryoso, hindi iningatan yung puso. Ngayon, ako'y namamanik sa puso natin. Ako'y namamanik sa inyong mga puso na kahit ano pa man ang iyong kahapon, nakaraan, gaano ba kapangit yon, hindi niya titingnan ang pangit mo kahapon dahil alam niya. Hindi niya titingnan ang iyong pagbagsak, pagsuway kahapon, pagkat Kanyang titingnan ngayon ang iyong pagbabalik loob sa Kanya. Amen. Kaya be courageous. Huwag tayong matakot. Be courageous. Kaya kailangan po natin makipag-isa sa Panginoon. Balik ka sa Panginoon at tapat ang Diyos na lilinisin ka niya, ikaw ay patatawarin na para bagang hindi ka nagkasala. Sabi ng Isaiah, ikaw ay lilinisin na parang hindi ka nagkasala. Yan ang Kanyang katapatan. Siya ay tapat na iangat ka, pagpalain ka. Siya ay tapat na ikaw ay Kanyang iangat at pagpalain saan mang dako sa buhay mo. Sabi niya sa Isaiah, sabi niya sa Exodus 23, di ba? Verse 25 to 26. Is if you serve God fully, if you serve Him, I will bless your bread, I will bless your water. Grabe yan. Hindi siya papayag na magkaroon ng miscarriage. Sabi niya, magiging mabunga kayo at bibigyan kanya ng long life. Yan ang sabi niya sa Exodus 23, verse 25 to 26. Kaya nga, kapag iyan ay sinunod mo, yung makipag-isa ka sa Panginoon, ang sabi niya sa Exodus 25, verse 22, sabi niya, I will be with you. I will speak to you. Wow! Gaano katindi yan na kapag ikaw ay nakapamili kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, walang isa man sa atin ang ipapahiya ng Panginoon.
Talaga po, mga kaabangers. Oo, totoong mahina tayo. Pero siya ay nagsabi, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi niya sa John 16:33b, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Magkakaroon man kayo ng mga tribulation, magkakaroon man kayo ng mga pagtitiis. Pero sabi ni Jesus, napagtagumpayan, be of good cheer, because I already overcome the world. Ang Panginoon, na-overcome niya na yan. Kaya dahil na-overcome niya yan, overcomer ka rin. Pagkat ang Espiritu Santo ay talagang kakatagpuin ka, gaya ng sinabi ko kanina. I will meet with you, I will speak to you. Talaga po, sinabi niya po yan. At tapat ang Diyos. At ang tanong mo ngayon, paano naman ako kakausapin ni Lord? Habang nasa loob ka ng salita ng Diyos, pumapasok ka, inaalam mo ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit magbibigay sa iyo ng kaunawaan na yung nagsalita sa buhay mo ay ang Diyos. Amen po ba doon? Kaya ngayong oras na ito, daily life sharing, right voice, right choice. Pag yan ang iyong pinili, pinakinggan ang taong pinayagan mong magsalita sa buhay mo, ay talagang titino ka, maaayos ka, masisinop ka, at magiging pagpapala ka sa mga bansa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakagandang mensahe, mga ka-daily life sharing. Anong boses po ba ang ating pinakikinggan? Dahil kung ano daw pong boses ang pinakikinggan natin, yun ang susundan natin. At pag sinusunod natin, nakikita sa buhay natin kung sino ang pinapakinggan natin. Kayo po mga kapatid, tatanungin ko nga kayo, kaninong boses ba ang pinakikinggan ninyo? Sa patotoo ko sa buhay, salamat sa Diyos dahil nung narinig ko ang sabi ng Panginoon sa akin, kailangan ako ni Pastor Dong. Madali ba? Hindi. Mahirap. Imaginein mo. Nakikita mo sa harapan, ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon ay isang taong may kapansanan. Pero dapat kikilanlin mo, sino ba yung nagsasalita? Ang nagsasalita ay hindi kadadalihin sa kapahamakan. Yun. At salamat sa Diyos, bagamat ayaw ko, dahil kilala ko ang Diyos na hindi magpapahamak sa akin, sinunod ko ang Panginoon. Kaya ngayon, 32 years na kami ni Pastor Dong. Happy Father's Day. Wow, glory to Diba? God, yeah. Pag sinunod natin ang boses ng Diyos, regardless anuman ang circumstances, regardless anuman ang mga pagsubok na dumadaan, pag nakinig tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Amen po ba? Right voice, right choice. Tanungin kita, kapatid, ano naman ang kwento mo tungkol sa right voice and right choice? Isulat mo sa comment box dahil ang lahat ng sinusulat natin ay kapakinabangan sa lahat ng mga nagbabasa at nakikinig dito. Amen po ba? Activate 2026 ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mag-asawang Odal. Yo. Pakinggan natin. Hallelujah. Welcome puli natin sila, ang ating Ay, galing. mahal na pamilya mula sa The Hub of Christ, Calamba City, Laguna. Tama ba? Hindi ko na alam saan na sila. Bumati po kayo. Magandang hapon po sa lahat ng mga kaabangers, no? Yun. At masaya kami at kami ay nakabalik ulit sa ating daily life sharing. Binabati ko po ang aking mama na nasa Bohol. Magpagaling po kayo. Amen. I love you, mama. Amen. Magandang hapon muli, mga kaabangers. Ako po si Pastora Che, asawa po ni Pastor Harold. Yan, binabati ko po ang lahat ng mga nasa Davao, yon mga kapatid ko. Hindi lang din po yan, pati po ang aming church, ang The Hub of Christ, Calamba, Satellite Church. Yun. Yeah.
Amen. Andito ba yung mga anak nyo sa Panginoon dyan? Nag-aaral. Nag-aaral. Tinatag. Nag-aaral. Sabi ni Ate Bea, ang ating missionary sa France, right voice, right choice. Kaya maraming salamat po, Pastora May, dahil sa binat, banat, bunot, bakbak na bago ang buhay ko. Kaya, Amen. Yun, yes na talaga. bless. Amen. Amen. Totoo po yan. Praise God. Mali. Sige nga, tatanungin ko nga, Pastor Dong, ang mag-asawang ito, dahil meron silang napakalaking role sa kasaysayan ng daily life sharing. Oo nga, okay. Yan, sino mag-uumpisa sa inyo? Paano kayong na-involve sa daily life sharing? At nang-activate, Pastor. Okay, sige po. Ako na. Katulad nga po, talagang Sandali, atong anong gimingaw? gimingaw, ano po, namimiss. Oh, sabi ni Brother Kenny Dagisonan, yun, Pastor, bro, and Pastora Che, gimingaw ninyo. Oh, Gimingaw, mininyo. Okay, tuloy na, Pastora. Gimingaw sad mininyo. Ayun. Sa akin po, Pastora May, Pastor Dong, at sa lahat ng mga kaabangers, katulad nga po ng narinig ko kahapon kay Pastora Mavic, talagang itong daily life sharing, ito po ay nilagay ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ni Pastor Dong, ni Pastora May, noong pandemic. So, nung time na yon na talagang close lahat, nasa kanya-kanya lang tayong mga tahanan, syempre, sanay po kami na nagtatrabaho, working with our senior pastors 24/7, face-to-face. Ngayon, bigla kaming na-close sa isang lugar, pero hindi po tumitigil ang Diyos. So, that time, nag-start po to, nandun lang po kami sa likod. So, sa likod, meaning, sige, mga kailangan lang po, sige, sinesend namin, binibigay. Hanggang sa isang araw, binigyan po kami ng chance na mag-live. Actually po, ako po talaga ay takot sa camera. Ayoko po talagang binivideo lahat ng ganon. Pero dahil nga, ito nga yung sabi ni Pastor Dong kanina, 'di ba? Dalawang bagay na intindihan ko doon. Pag pinili mo ang Diyos, piliin mo rin ang taong inilagay sa iyo. Kung gaano ka naniwala doon sa taong inilagay ng Diyos sa'yo, sabi ni Pastora, may anak, kaya mo yan. Kaya mo mag-preach. Ang una pa lang po kasi noon, Pastora, yung night life sharing. Doon pa lang eh. Alam niyo po talaga, ngayon ko lang i-share yung experience ko na nung una kong haharap talaga sa camera, hindi po talaga ako kumain ng Sunday isang gabi. Talaga nag-fasting po talaga ako na hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang, parang, hindi ko alam makakain ba ako o hindi makakatulog. Sobrang kaba ko talaga. Pero nung time pala na yon, talagang afternoon, nung isasalang na kami nung gabing yun, doon ko na-realize na meron pala talagang kailangang i-activate sa buhay natin. Kaya talagang ang ating mga magulang ay cultivator po talaga yan. Meron silang nakikita sa atin na kailangan nating sundin lang, sumunod ka lang na kahit mahirap. So from that time na naging start na ng night life sharing, hanggang sa sunod-sunod na po yun, na-promote napunta na kami sa daily life sharing. At ang unang daily life sharing ko, kasama ko si Pastora Donna, magkalayo po kami noon, nag-MC, nagsha-shoutout lang kami nung umpisa. Hanggang sa ang preacher po namin ay si Pastor Mark, di ba? Wala po sila Pastor Dong no, nasa Isabela. So yun yung time na umalis sila, nasa Isabela, nagpapagaling si Pastor May. Kami yung sumalo. Nasa church kami. Kaming tatlo, ang audience namin, si Benjamin. Si Pastor Donna, si Pastor Mark, ako, si Benjamin, si Gabi. Kami lang po ang nasa church. So, doon sa studio na yon sa church, ang dami-dami na pong nanonood. Doon po kami na-develop. Lalo na po si Pastor Mark kasi siya po yung araw-araw na nagpipreach. So, hanggang sa dumating yung time na ang binigyan ako ng break project. Yun, isang project na inilagay sa akin assignment. Yung bumati po kanina, yun, dumating po yung assignment na mag-1 year yung daily life sharing. So, ang assignment ko po, ako lang po mag-isa that time, ay pupunta ng Iligan
Ayan. At i-interviewin ko lahat ng mga anak ni Sister Emerald Tamayo. Lahat ng naabot ng daily life sharing. So, imagine nyo po yan. Ang sabi ni Pastor Rami sa akin, di ko alam kung paano ka makakarating doon, mag-swab test ka or something, gano'n. Diba? So, that time talagang sabi ko, sige Lord, sunod ako. Pero bago po kasi nangyari yan, yun po yung una talaga na mag-isa lang ako nag-travel papunta ng Iligan, Mindanao. At that time po kasi pandemic pa yun, kaya medyo strict pa. Dumaan din po ako sa yung mga swab test, yung mga isinisiklo. At siguro nung time na yon 2021 po yun. At pero that time na-meet ko na nakakausap ko na si Pastor Harold. Yan. At hindi po yan. Kaya po ako napadala sa Iligan dahil yun po yung healing daw. Healing part. Emerald Tamayo sa London, hindi halatang nanginginig ang boses ni Pastora Che. Dinadaan na lang sa tawa ang nervyos. I miss you, Pastora Che. Sabi ni Pastora Zali, first time kong mag-host sa Daily Life Sharing, pinanood ko ng paulit-ulit si Pastora May. Pinapractice ko ang kanyang pagsasalita at pati galaw ng kamay. Ayos! Wow! Nakakasabi ni Pastor Mark, kasayang balikan ng paghuhubog. Puno ng bunga at kalakasan. Yan. Sige, lahat ng mga nag-host, ano nga ang mga karanasan niya? Type nyo nga dyan. Lahat din ng mga nagpatotoo sa Daily Life Sharing. Sa Yan. madaling sabi, Pastora Che, na-activate talaga ang mga nakatago mong grasya. Amen. Na-activate po. Lahat po. Dito din na-develop yung, syempre, kailangan pag nasa camera ka, syempre, Bisaya, di ba? May malambot, may matigas. Naku-conscious ka na. Pareho pa kami ni Pastora Donna, na MC. Paano ba ito ipopronounce yung mga ganito? Kanya-kanya po talaga, sobrang pasasalamat po namin sa Diyos, sa buhay ni Pastor Dong, Pastora May, dahil dito po talaga sa Daily Life Sharing, may na-activate sa akin. Kumbaga, yung confidence mo lalong nag-boost. Wow. Yun. Nakaka-amaze naman yan. Salamat sa Diyos, Pastora. Ako, nasaan na ang mga iba dyan? Nagpakita na kayo, sabi ni Kenny Dagisonan. That time, emergency talaga. May ambulance na sumundo. Anong ibig kaya sabihin? Sabi ni Abby, bakit parang kinikilig si Pastora Che? Yan. Maliban ng Pastora Che, dito ba na-activate ang iyong pag-ibig? Teka nga, bakit sinabi mo na healing sa Davao? Ano ba nangyari? Iligan po, Iligan. Real Life Talk! Healing sa Iligan City. Daily Life Sharing or Real Life Talk to. Real Life Talk. Yeah. Una po, Pastora, sige. Yung time ng emergency, kasi ang sumundo po talaga sa airport that time ay ambulance. So, wala pong katulad ngayon na susunduin ka, wala. Kasi pandemic nga. Kaya pala yung sinasabing emergency. Opo. Ambulance. Oo. Ambulance po, sinakyan ko. Mula airport lang, Lagindingan, papuntang Iligan. Doon pa po nila ako sinundo sa barangay ba yun? Yon. Real life, real talk. Ayun. Sa pandemic time po, ay dito din, kasabay ng pag-usbong, pag-activate, ay nag-activate din yung puso. Wow! Sa tagal! Nagising! Ilan taon ka na, Pastora? 39. 39 years old ka. 39 pa. Ano ang iyong puso? Real life talk! Yun! Kwento mo. 39, 38 po, Pastora. 38. Oo. Nasa church kami 38, noon. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Pastora Sally, nahalukay ang mga nakatagong talento. Akala ko nakatagong pag-ibig. Yeah. 38 actually. Nung time na nasa church kami, focus kami doon sa gawain everyday. Kami lang, di ba sabi ko nga kanina, Pastor Mark, Pastor Donna, si Benjamin pa yung anak nila at si Gabi, kami lang po talagang nandun. That time talagang, syempre, pag nandun ka sa daily life sharing, may salita ng Diyos at hindi lang yan, syempre yun, your own na pag ninilay na kasama ang Diyos. Dumating din yung time na hindi ko naman po siya hiniling, Pastor, pero kusa pong dumating. Oh. Merong
season na may mga sinasabi na ang Diyos sa akin, pero dinideny ko lang. Hanggang sa isang araw, may nag-message sa akin. Nag-message sa akin na pwede ba daw makahingi ng lyrics ng bagong kanta ni Pastor Dong? Wow! Ay, Pastor Chris ba yun? Pero hindi ko po pinapansin kasi nga, hindi po ako ganoon katindi, madaling mag-entertain. Pero dahil hindi ko pinansin, dumating yung linggo, Hindi ka talaga ganun ang Holy Spirit nagpapaalala pa rin. So, kaya wala pa akong choice. Kailangan ko po sagutin. Yan! Sabi ni Pastor Eric, hala, baka ito na nga baka ito na sa aking pastora, che. Mag-39 na rin ako! Sabi ni Pastor Samuel Saruela, wow, nandahil sa DLS, tumibok ang puso. Abang din yung TV, masyadong malayo. Sabi ni Pastora Tess Bacos, malinaw ang kapahayagan ng Panginoon. Yun, nung time na yon na may di sinend ko naman, hindi ko naman, hanggang akala ko po, hanggang doon lang na conversation. Hindi ko naman alam na mag-share na siya ng kanyang buhay sa akin. Kasi mula sa kanta, sumunod, nagkwento na ng buhay. Yes. Next. Yan. At dahil nag-start na siya magsimula, sabi ko sa Lord, 'di ba? Kasi syempre pagkausap mo na lagi, ayan, mga kabataan, pagkausap mo na lagi, alam mo na, meron talaga diyang conversation. Ngayon, isa lang ang tanong ko sa Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi man ito at wala man itong patutunguhan, itong pag-uusap na ito, ngayon pa lang ay bigyan mo na ako ng salita mo na stop, sasabihin ko. Stop. Pag sinabi mong stop, talagang titigil ko. Diba? Pero, Pastor, Stop! Stop ba? wala ko na-receive na salita ng Diyos. Kaya, yun po, tuloy-tuloy yung aming pag-uusap. Hindi naman po pag-uusap po saan, kung hindi tungkol po sa ministry. At yun po yung katabi ko na yan. Galing. Wow! Sa madalit sabi, Pastora, Ang galing. ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sa daily life sharing, maraming na-activate. Marami po. Loob at labas. Yo. Labas at loob. Ang galing talaga. Natatawa si Pastora Erica. Sabi ni Jenica and Janet Chan, dinaan po pala sa lyrics, Pastor. Simpleng the moves. Pastor Harold, ano naman ang na-activate sa iyo? Okay po. Totoo po yung sinabi ni Pastora Che. Galing. Nung time na yun, ako po ay dumadaan sa matinding struggle, okay? Struggle. Struggle. Struggle, okay? At nag-adjust na po ako, mga kapatid, okay? Tapos, yun nga, pero before po talaga, nung magsimula yung DLS, ako po ay isa na sa supporter na share ng link. So, doon pa po lang po. Parati po akong nakatabay kay Pastor Dong, Pastor May. Kahit may pinagdadaanan ako nung time na yon, doon din ako nakakahanap ng lakas doon sa kanilang sa mensahe ng DLS. Kasi masaya po ako at patuloy ako nakinig nung time na yon. So yung pong time na yon naman, na kami ni Pastor Rachi ay habang ako ay nasa labanan ng buhay, kumbaga. Nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, di ba, right voice, right choice. Yeah, kailangan natin ng tamang tinig at direksyon ng Panginoon. Tama po ba para makapili tayo ng tama? So ako po ay nanalangin isang gabi. Ang panalangin ko po, tapos na naginip ako, ang mukha ni Pastor Rachi ang pinakita sa akin. Opo, totoo yun. Totoo po talaga yun. At ang tanong ko, Lord, bakit siya ay matapang yan? Siyempre may pinagdadaanan ka, kailangan mo may matapang to. No? Pero yun pong prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng taong hindi magko-comfort sa akin, kundi itatama talaga ako, di ba? Yung right voice, right choice na sinasabi ni Pastor Dong kanina. Tapos, yun nga po, yung kanta ni Pastor Dong na gabay ng buhay, yun ang hiningi kong lyrics sa kanya. Hindi niya agad ako ni-replyan, hindi ko alam kung anong
Pero yun yung una naming conversation. Habang tumatagal, every time po nag-uusap kami, ako po lumalakas. Di ba? Right choice, right voice will give you right strength. Di ba? So, sabi ko, May nahihilang Opo. ulit sa tabi ko. tapos nung mga pagninilay ko, habang ako nagninilay, nagpa-fasting, nagbabasa, nagninilay, sabi ko sa Panginoon, Lord, if hindi siya, tanggalin mo na. Kasi dadagdag lang sa problema ko or sa pinagdadaanan ko ngayon. Pero, kailangan nating sundin yung salita ng Panginoon na sabi ng salita ng Panginoon sa akin, I am doing something new sa iyo. So, yun po yung until such time na siya rin po ang nag-encourage nung time na yun ako. Isa po siya sa naging solusyon sa buhay ko na maayos ko yung pinagdadaanan ko dun sa Cebu. So, sabi niya sa akin, ito matindi po to. Pag hindi mo na-deal yan ngayon, yung problema mo na ngayon, kahit saan ka pumunta, habulin ka pa rin niya ngayon. Sabi ko, parang sinuntok ako dun na. Parang aray ko. Diba? So, yun po yung naging ko na na-settle ko yung challenges ko sa buhay. At doon ko po naintindihan na siya talaga. Wow! Hallelujah. Sabi ni Pastor Sally, swak ang lyrics Gabay ng buhay ko ikaw. Gaya to niya. Cheryl C. Odal. Gabay ng buhay Kuy ikaw. Kanta nyo nga. kailan May di mang iiwan tanglaw ng buhay kuy ikaw manguna sa lahat. Diba po? sa'yo'y May bumabati sa atin sa mananahan. Abu Dhabi. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor Dong, Pastor May. Salamat sa pagbabalik ng daily life sharing. Dahil Amen. marami napupulot na aral sa realidad ng buhay, patungo sa buhay na nasa presensya ng Diyos. Yes. Salamat, oo. kapatid. Sabi ni Pastor Samuel, ilang Di ba tapos? araw or linggo, buwan ko nung nanligaw. Nagpakipot po ba? Nagpakipot. Saan po kayo unang nag-date? Oh, yan. Si Pastor Chepong sasagot dyan. Actually po, Pastor Sam, hindi po siya nanligaw. Hindi po talaga siya nanligaw. Actually, doon lang talaga sa salita ng Diyos na ang Kaya ng cake. Salita ng Diyos. Pastora Che, di ba sabi ko lang, Pastora, pinagpipray kita. Ginawang religious. Grabe talaga. Ang tindi. Isulat nyo nga sa comment box, ipinagpe-pray kita. Alam mo, tingnan mo, Devian. 61 years old ako. 61 years old na ako. Kinilig ako kwento yung Pastor Dian. Hello kay Brother Jovencia Aguilar sa Melbourne. Welcome back. Namiss. Welcome back. Kayong lahat. Praise the Lord. Ilang buwan, hindi po, actually matagal. Ang usapan lang namin simula ng October 2020. Tapos, nagsabi si Pastor Harold ng January 6, 2021, na sabi niya ay pinagpe-pray kita. Yun, na pwede bang maging ganon? Diretso na. Pwede bang maging tayo? Ayun. Pastor Erica, ilagay mo, ipinagpe-pray na ako. Sabi ni Pastor Samuel, prayer partner, holding hands sa God. May pinagmanahan pala kayo. Sabi ni Pastor Tess Bacos, parang si Brother Rene. Di pala bago. Sabi ni Teresa Marquez Mendoza, kasaya talaga sa daily life sharing. Wow, grabe, no? Yeah, nga. Pero bago po talaga nangyari yun, actually po, na-train kami talaga dito. Lahat kami, nila Pastor Donna, Pastor Relay, na sasabihin sa ating mga magulang. Sa inyo lang tatlo effective, sa mga sumunod hindi. They let the group.
Kaya habang kausap ko pa po, hindi ko naman actually si Pastora may mother talaga. Alam mo yon, kahit hindi mo sasabihin, alam niya talaga. Ayun, matindi. Sabi ko lang na Pastora, actually may nagkausap ko na si Pastor Harold noon pero hindi ko pa sinasabi. Kasi nagpe-pray nga din, tinatanong ko nga si Lord. Kasi pag hindi nga to, tigil na natin. Pero nung time na yon, papunta yata kami ng Magdalena. Ako po yung nagda-drive. So, kukwento lang ako ng, actually, Pastora, may isa pong nanaginip tungkol sa akin na may naghanap daw sa akin sa church na isang matangkad na lalaki. Eh, hindi ko naman alam kung anong pangalan. Hinanap daw ako. Tapos, alam niyo po ba, wala naman akong kinukwento kay Pastor Mick. Ang tanong lang niya, ang sabi lang pala niya, isa lang naman ang kilala kong matangkad na lalaki si Harold. Sabi niya, kinakausap ka ba niya? Sabi niya, Pastor Mick, sabi ko, ang sharp talaga ng Alam niyo, sasagot ko, sasabihin ko, hindi. Sinabi ko na, yes po, magkausap po kami. O di ba, para matapos. Grabe talaga. Katindi ni Lord. Sabi ni Jovencio, sino ba nagsasabing ang daily life sharing ay seryoso palagi? Lahat ng emotional dito, pati love story. Ay, nako. Tapos, Tapos nun, edi, supportive si mother, di ba? Sige, anak, support siya, support eh. Kampante naman ako, support ang nanay, di ba? Pero nung time na, wala naman, sabi ko, Pastora, magkausap lang po, hindi naman po siya niligaw or something. Nung time na nagsabi na si Pastor Harold at nag-commit din ako, nung sinabi ko na kay Pastora May, bumaliktad ang mundo. Nagulat ako, sabi niya, anak, nilatag niya kasi may mga unsettled issues si Harold, ganito, ganyan. Nilatag niya lahat sa akin, sa harapan ko. Parang sinabi niya na, i-break mo na yan. Parang, imagine, parang isang araw pa lang yata yun or 2 araw. Ang sabi ko na lang, ako pa rin nagda-drive noon, sabi ko, excited pa ako, sasabi ako kay Harold, magsasabi na ako kay Pastor May ngayon, gano'n. Hindi, ang lakas ng loob ko, sasabi ako, dinrive ko si Mother, papunta ospital lata yun. Ngayon, nung pagbalik, sabi ko, Mother, nagsabi na po si Pastor Harold, tapos nilatag niya, ganito, ganyan, ganyan. Bakit parang naiba yung sitwasyon? Tapos, alam mo, ang sagot ko lang kay Pastora May, sige po, Pastora, magpe-pray po ako, magninilay po ako. Pero that time talagang parang masakit na hindi ko ba intindihan. gusto daw nung nakikinig, mang-agaw na din ng mic. Ang Gusto matindi. nyo na din magtanaw. Ang matindi ang 38 years old. 38, pero 18 daw ang kilig. Galing mo talaga, Pastora Mega. Ay, nako. Tuloy. Pero nung time na yon, sabi ko, siguro, sige, magpe-pray ako. Then, magninilay ako. Actually, hindi po ako lumabas sa church po kasi kami nakatira noon. Ako, si Pastor Harold po noon ay nasa Cebu pa. So, isang kalahating araw yata ako hindi lumabas kasi naglagang iniisip ko anong gagawin. Tapos, ang dami ko po, dumating yung Sunday. Tapos, nung Sunday night, kakausapin ko na siya. Doon ko sinabi na, hindi na muna tayo mag-uusap. 3 araw lang po yun. Kasi alam niyo po kung ano ang na-receive ko sa salita ng Diyos. May na-receive po kasi ako. Kasi 2 bagay. Pag ito pinili ko, kagustuhan ko. Pag ito pinili ko, Diyos to. 2 lang, isa lang ang na-receive ko. Sabi ng Panginoon sa akin, my flesh and my heart may fail, but the Spirit of the Lord will endure forever. Kaya sabi ko, hindi ko sasayangin yung paglilingkod ko. Kaya binalik ko talaga yung puso ko sa paglilingkod. Kahit na, sabi ko sa kanya, doon ko po sinabi na, wag na muna tayo mag-usap. I think you need to settle your past. Sabi ko, isettle mo talaga yan. Kasi pag di mo sinettle yan, kahit saan ka dadalhin, dala-dala mo pa yan. Sabi ko sa kanya. So, yun yung time. At that time, sabi ko, yan mo na, parang talagang nahulog na na-develop ka na. Dumating yung time, sabi ko, Lord, dinesire ko lang nung morning, isang Sunday morning, Lord, parang gusto ko lumayo ng lugar na mag-isa lang.
Sabi ko. Hindi ko naman alam na nung hapon, nag-announce bigla si Pastora May sa church na, si Pastora Che pupunta ng Iligan, i-interviewin niya ang mga dagisunan, mga anak ni Sister Emerald. Wala po talaga ako sa idea yun. Sabi ko, ang galing po talaga ng Panginoon. Kaya yun yung sinasabi ko na healing portion, healing part. Alam niyo po, habang nasa Iligan ako, minsan tinatawagan ako ni Pastora May, kumusta naman dyan? Kumusta naman ang nag-iisa? Kumusta naman ang nagpapagaling? So, dinaan po talaga sa mission yung araw na yun, nung panahon na yun. Galing naman, Galing. Pastora. Kaya pala ang sumalubong sa'yo ay ambulansya. Nagmamadali. Ibang sakit pala. Nagmamadali si Lord. Pati ambulansya. Nagmamadali. Grabe, ano? Salamat Timing sa naman. Diyos. Bakit ambulansya nga? Oo nga naman, Hindi ko sasayangin ang aking paglilingkod. Tama Amen. po yan. Tama. Sabi ni Pastor Samuel, anong sakit, Pastor Harold? Ano, Pastor Harold? Ano daw naramdaman mo? Mukhang part 1, part 2 hanggang bukas na ito eh. Ay, nakalimutan mo yung yung guest ka, tapos sabi mo, di ba 3 balo yung in-interview mo? Tapos ang sabi mo? Balo. Ang sabi mo? Oo Oo. nga. Nag-interview ko sa Daily Live Sharing, 3 balo Oo, siya po. sunod-sunod. Tapos ang sabi niya, Tapos tumawag sa akin. ilang taon ba Ilang taon yung nabalo? Na ganito taon. 3 buwan. 3 taon, yung isa 3 taon na nabalo, yung isa 3 buwan. Sabi ko sa loob-loob ko, ako 3 araw. Nag-interview siya sa Daily Live Sharing ng mga balo. Yung isa 3 years nang nabalo, yung isa 3 months. 3 months. Tapos yung isa 3 days. Tama Sabi ko ba? sa sarili ko, Sabi 3 niya drink. sarili niya, 3 days na balo din daw siya. Talaga naman, Sige po. Pastor. Pero Sa iyo, Pastor Harold, ano ang naging matibay na disposition mo dun sa narinig mong boses at pangitain na si Pastora Che nga talaga? Napakahalaga po talaga ng salita ng Panginoon. Nung pong, parang na po akong may impression ng Panginoon sa akin. Pero ang naintindihan ko po, tanggap ko sa Panginoon. Sabi ko po, Lord, ipipiliin niya ako rather than the mission, hindi siya. Sabi ko sa puso ko, Lord, pag ang pinili niya ay pagmimisyon at hindi ako, siya yun. Yung galing. Praise the Lord. Kasi, paano ba kami mag-iisa kung ang amin na lamang gagawin ay hindi lang dun sa kalooban ng Panginoon, kundi yung para sa kingdom, kung baga. So, nung pong pumunta siya ng Iligan, at is ako na siya, nananalangin na po talaga ako at nagninilay, tahimik na nagninilay, nananalangin, actually po, nung mamatay yung kanyang mga magulang, ang sinabi ko lang, condolence. Wala. Sabi ko nga, tapos wala na talaga. Wala na as in, wala na kaming pag-uusap. Nagpatuloy siya ng paglilingkod sa Iligan. Tapos, nung pagbalik ba yun? Pastora Che? Pagbalik niya, nag-communicate ako ulit sa kanya po. Kasi yun na iba, ang sabi niya, nung mag-usap kami na, ito na yung ready na ako to face the new beginning of my life, sabi niya. Wow. So, nag-usap na po kami ulit. Ngayon po, ang Panginoon naman, ang impresyon ng Panginoon sa akin, ako naman ang huminto muna. Yun po yung matindi kasi nakita mo yung kanya paglilingkod, sure ka na, pero kailangan mo talagang yung bumalik ka dun sa salita ng Panginoon. Bumalik ka talaga dun kasi yun yung angkla ng buhay mo eh. So, nung nakapag-pray po ako, Lord, sige po, susunod ako. Ako na po nagsabi sa kanya na nung magkausap na kami, pero nung sa Iligan, nag-decide na talaga ako na hindi ko na siya communicate paamuli. Pero nung pong pagbalik niya ng Parañaque, doon po unti-unti kong sinetel, yun doon pong pananahimik ko, doon ko sinetel yung lahat ng challenges ko. At nung pagbalik ko pong pag-communicate sa kanya, pagbalik niya ng Parañaque, ang sabi ko sa kanya, ano ba yan? I have settled my past and I'm ready to face the future. Wow. At ito po'y connected sa kanya. Hindi kami nag-usap, siya po magtutuloy. Yan, mga ka-daily life sharing, isulat nyo nga sa comment box. Settle your past.
so that you can face your future. Wow. Pastor Dong, gaano kahalaga talaga na ang past ay kailangan sinisettle? Oo, kasi, di ba, forget the past, sabi ng Philippians 3. Pero yung talagang para masettle ka, ang meaning ng forget, hindi naman actually erase. Ang meaning ng forget ay canceling the power of the past. So, hindi ka natangay-tangay ng mga issue ng kahapon. Hindi na yung sting, ibig sabihin ng sting, kamandag ng kahapon, para lagi kang hilain paatras. Kundi nakansila, di man makalimutan, pero nakansila na ang kapangyarihan ng kahapon, sapagkat wala na itong power yung kahapon mo, kaya ang nangyari sa'yo, hinihila ka na ng iyong future. Oo, dinadala ka na doon, ina-usher ka na doon sa future. At yung present mo ngayon, yan yung decision mo ngayong present na ito, yan yung magiging kasiguruhan mo bukas. Amen. Yan yung security mo for the future. Hindi ka na ngayon tangay-tangay ng kahapon. Yeah. Oo, kaya sinabi ni Paul na I forget the past. Then, sabi niya, ang aking ginagawa ngayon ay pursue the future. Amen. Yan, pursue God sa buhay niya. Ayun. Kaya ngayon, kaya makikita mo na nagtagumpay yun kasi hindi na sila yun eh. Kundi Diyos na yun eh, na inilagay na pag-ibig sa kanila sa isa't isa. Yes, Ayun. napakahalaga talaga, mga ka-daily life sharing, para wala ka nang bibit-bitin. Magsisimula ka. Start afresh, start anew. Start right, do it right, build it right. You will end up right. Oo, kaya- And everything's gonna be alright. Yes, sabay-sabay tayo. And everything's gonna be alright! Hallelujah! Ang saya-saya. Ang bilis naman ng oras. Parang part 2 tayo bukas. Itong mag-asawa pong ito ay talagang na-activate ang kanilang grasya. Fast forward. Ngayon ay, ilang taon na po kayong kasal? Almost 4 years na po. Wow! 4 na taon na. At sa 4 na taon ninyong pagsasama, ano yung masasabi ninyong idinagdag ng Panginoon sa buhay ninyo na ginagalawan na ninyo ngayon? Papasalamat mo sa Panginoon, lalo sa buhay namin nila Pastor Dong, Pastor May. Talagang yung paglilingkod no, na tama at may kagalakan na paglilingkod talaga. Yung pagiging isa to build such a purpose in life para magbuo ng buhay. Yun po yung talagang mas naging effective kaming dalawa na nung kami ipinag-isa ng Panginoon. Yun po, Pastora. Wow! Ikaw, Pastor Che? Hindi ko po malimutan nung isang panalangin ni Pastora May sa amin nung bago kami ikinasal. Sabi niya, Pastora Che, lalawak lalo ang iyong ministry dahil may katimbang ka na. Wow. So, doon true enough, talagang nung umpisa, di ba, dito lang naman kami sa Parañaque, sige, nagpapatuloy. So, ibig sabihin, ito pala talaga ay forming stage na hinuhubog. Pati si Pastor Harold, hinuhubog din siya, binibuild up. Kasi dumating po ang isang araw na may dumating na din na pangitain sa buhay ni Pastor Dong or sa ating lahat ng mga taga-Dahab na yung aquarium na malaki na ang isda, hindi na pwedeng nandun lang siya kasi nauuntog na siya doon. Kailangan na niyang lumabas. So, dumating talaga yung time na na-send out kaming lahat. Nung una, yung mga nauna pa na nasa Iligan, nasa Lipa, yung pala, kasunod din pala kami na na-send out. So, nung time na yun, nag-official na ang ating mga senior pastor nang i-send out kami. Alam niyo po yung parang nararamdaman ko yung nanay at magulang at anak na maghihiwalay na hindi siya na masakit talaga. Isang gabi na talagang pinakita sa akin, siguro ito yung naramdaman ni Jesus nung humiwalay siya sa ama. Na parang may masakit. Pero on the other hand, nakita mo na may kagalakan kasi mayroong bubuuhin. So, nung time na yon, ang isang word lang na nag-impress sa amin ay embrace your calling. So, nung niyakap namin yon,
dinala kami, sinent out kami sa Calamba. Di ba? Sinent out kami doon sa Calamba City. So, sa Laguna. So, hindi kami sinent out doon sa mga Bisaya. Doon kami sinent out sa Tagalog. So, noong time na yon talaga niyakap namin. So, in-embrace namin. Dinala na tumira kami doon. Talagang naghanap kami ng lugar. At hindi po madali na mapahiwalay sa magulang. Pero, dahil niyakap mo nga ang panawagan na yon at nakikinig ka lagi sa advice ng iyong mga magulang, nakikinig ka, doon namin nakita yung movement, yung pagkilos ng Diyos. Dito na ngayon sa aming ministry, sa Calamba, sa satellite na ipinagkatiwala sa amin as lead pastors, marami kaming mga naranasan na mga pangyayari sa buhay. No, talagang sabi nga sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Diyos ka sa amin sa lahat ng panahon. So, hindi madali kasi nung una nagta-travel kami from Parañaque to Laguna every day ganoon. Pero nung time na talagang nag-set down kami, inilagay namin yung paa namin doon namin naranasan yung field mismo. Wow. Hindi madali kasi alam nyo po, kami po ay nakatatlong lipat. Sila Pastora Marivic hapon, 3 lipat din. Nakatatlong lipat po kami. So, nung umpisa doon sa isang office nung leaders namin. Pangalawa, yung inupahan naming bahay, ginawa naming church yung baba. Tapos 1 buwan kami doon. At ang ginawa po namin, nagkaroon kami kasi nung una, ang kape at pandasal namin, Pastora, ay nandoon lang sa bundok. Kasi nag-start talaga ang church. Kaya nabuo po yung church dahil may kape at pandasal na nagsimula doon. So may nagsimula doon, nagkaroon ng kape at pandasal, nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng gawain. Isang araw, nung naggawain kami sa taas, isa na lang yung tao. Sabi namin, hindi na dito season. Kailangan na nating ibaba. So, nung binaba namin doon, nandyan sa kalye, ayun, nakikisaksak lang muna kami ng kuryente doon sa tindahan para sa tubig. Doon namin nakita na, effective siya. At dumating din, after a week, nung time na yan po, after a week, nagulat kami, pagpunta namin, bakante na yung isang tindahan, yung parisan. So, wala na yung mga ano kayo nangyari? So, ang may-ari po noon na isa sa mga leaders namin, yun pala, umalis na. So, nung umalis na yun, ang lawak na lalo ng kapihan namin. Di ba? Doon na kami, sa loob na, nagkakape kami dyan sa Mayriles. Dumadaan po yung tren. Habang kami ay nagkakape sa morning. Ayan po yung nagiging napaka-unique na nilagay ng Diyos sa amin. Church along the Riles. Church along the Riles. So, habang nagpapakapi kami, ayan po, makikita nyo dyan, dumadaan yung tren mula Lucena hanggang papuntang Calamba. Wow! Tapos, dati po, ang service namin ay hapon. So, actually po, yung lugar na yan ay, nung nabakante po, dyan na rin po kami ulit, dyan na kami naggagawa ng aming gawain ng aming church. So, dyan na yun namin ginagawa every Sunday. At dati po ay nandito pa kami morning sa Parañaque, hapon kami nandun. So, every afternoon, morning at afternoon po kasi dumadaan ang tren. So, doon po, tapat talaga, habang nagpipreach ka, dumadaan talaga exactly. Nasa gilid lang po talaga kami ng tren. Ayan. So, yan po ang napaka-unique na nilagay ng Diyos sa amin. God. Sabi ni Pastora Sally, ang galing talaga ni Lord. Ang mga Tagalog dinala sa mga Bisaya at ang Bisaya dinala sa Tagalog. Amen. Napakagandang karanasan niya. Sige pa mga anak. So ngayon, ang simbahan sa Riles ay may 1 taon na ba? Sobra, 1 taon na po. Nag 1 year na po kami last March. So, nung bago po ayan po yung itsura niya before, open po siya. Nung bago po mag 1 year, doon po nagkaroon ng pangitain si Pastor Harold. May nangusap po sa kanya ang Diyos. Wow. Amen. Kasi po, nung bago namin ma-close yung talagang alam niyo po yung nagpipreach kami, nag-church kami. Yung train pagdadaan, yung Alikabok,
papasok. Kasi puro lang steel matting lang. So, kahit ganun pawis na pawis kami, yung aming mga damit ay, alam mo yung parang talaga, yung pang church, yung kwelyo, nangingitim na dahil sa alikabok. So, tapos, napakasikip. Tapos, minsan po pag umuulan, yung ulan papunta dito, hindi po mapasok talaga dun sa church. Pero po nung time po na humingi ako ng direksyon sa Panginoon, dinala ako ng Panginoon sa Exodus 25 verse 8. 28 verse 5 na tawag nito, build me a sanctuary, no? Wow. So, yung pong prior po sa anniversary, talagang pinagpray ko na po sa Panginoon talaga na, Lord, bigyan mo ka ng paano simulan. No? So, noon po talagang nag-step in faith kami mag-asawa. Nakita namin yung kamay ng Panginoon talaga. Na sumunod din yung finances. Sabi nga ni Pastora Che, ako ay kami ay naka-discount sa labor. So, maraming salamat doon sa grasya at sa training ko before na nagamit ko dun sa pag-renovate ng simbahan. No, so talagang wag niyo yung i-miss yung lahat ng mga training. Magagamit niyo talaga yan. Add value talaga sa inyo yan. So yun po yung until such time na nasara na namin. Tapos kung anong meron kami bilang resources, nilatag namin sa simbahan. Tapos yung mga kasama namin din mga nakakita ng pangitain ay talaga naman ding nagtulong-tulong kami para unti-unti naming maayos yung simbahan bago pa lang ang church anniversary. Yun. At isa po sa nakita ko talaga dito yung sabi ni Pastor Dong, parati kong nare-remind sarili ko, yung dagta na di mo man kita pero talagang naranasan mo na talagang may dagta na dumadaloy galing sa ating mga senior pastor ang kanilang grasya at pabor. Praise Yun God. po. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Talagang ang mga nakakarinig ng tamang boses, right voice, right choice. At makita natin ang napakagandang resulta ng ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen po ba? Amen. Mga ka-daily life sharing, ano naman ang mga maaari niyong ikwento dyan. Isulat niyo nga po sa comment box tungkol sa right voice, right choice. So bago tayo pumasok sa conclusion, Pastor Dong, tanungin ko lang, Pastor Harold, can you please summarize what are the things that are fully activated at sa buhay mo at sa talaga yung full, na-unleash ang full potential sa paglilingkod mo, anak? Okay po. Balik po tayo muna sa Cebu. Ako po naman ay talaga din namang, puso ko naman talaga din po maglingkod. Mag-pioneer ako ng simbahan for almost 3 years sa isang bundok na part, no? So, pero noon po talagang ako ay sumunod, ako ay talagang nakinig sa Panginoon. Naging, sabi nga ni Pastor Dong, less effort, maximum impact yung buhay ko. May mga bagay ako na hinangad noon na akala ko di ko na malalakaran. Pero noon pong talagang ako ay humakbang at na-activate yung panawagan ng Panginoon sa buhay ko. Naging mas malawak yung aking pangitain sa buhay. Amen. At ito ay hindi mo talaga malalakaran pag hindi ka namili ng tamang desisyon at sino ang pakikinggan mo sa buhay mo. Sa totoo lang po, noon pa naman si Pastor Dong, Pastor May, ako po talagang tagabot kay Pastor Dong sa Cebu. So ako po'y masayang-masaya pag sila po'y talagang nandun, talagang excited ako, naglilib ako sa trabaho. Kasi alam ko, meron silang grasya na hinahanap-hanap ko talaga. At nung po ako napunta na ng Parañaque, talaga pong sabi ko, ito na yung pinaka plano ng Panginoon sa buhay ko. Wow. No? So, talaga po talagang yung hindi talaga tayo pagkukulangin ng Panginoon pag tayo lang po talaga ay marunong sumunod at makinig sa Kanya. Man. Yun po. Praise God. Pastor Che. Sa akin po, ang tunay na na-activate yung pag niyakap mo yung panawagan mo, kahit nagaano man ito, kahirap sa paningin mo, pag niyakap mo ito, embrace your calling. Alam niyo po, doon niyo talaga makikita
yung step of faith. Nilakaran mo siya. Pag nilakaran mo, doon makita na may kamay ang Panginoon. At this time, talagang sabi ko, Lord, salamat dahil kaya mo pala pinadala si Pastor Harold kasi may mga bagay na talagang hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo talaga ng katimbang. And pag kayong dalawa ang gumawa, talagang malaki po ang nagagawa. At pag mas lalo pang marami kayong gagawa, lalo na po sa church, ngayon po pinagpala kami dahil mayroong mga naging katimbang na kami at mga magiging katimbang pa. So talagang dito ko makita na hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng katimbang sa ating mga paggawa. At lalong na-activate yung meron ka pag dalawa kayo na nag-uusap, dalawa kayo na nagninilay, dalawa kayo na nagpe-pray, dalawa kayo na humihingi ng guidance sa Panginoon, ano yung next na direction. Kaya salamat talaga sa Panginoon, salamat sa buhay ng ating mga magulang. So, currently po, nagkaroon kami ng first water baptism namin. Talagang 7 po sila na i-baptize. Actually po, nung nagkaroon ng pangitain si Pastor Harold na ayusin ang church, doon namin na-start yung youth, identified youth. At nung unang open namin, actually, Pastora, ang ginawa po namin, yung kape at pandasal namin na nag-umpisa sa kalye, dinala po namin siya doon sa bahay-bahay. So, nagkaroon kami ng karunungan mula sa Diyos. Every Saturday, pinupuntahan namin sa bawat bahay, hanggang sa isang araw, nadala na namin sila sa church. Siyempre, pag araw-araw mo, every Saturday mo pupuntahan yan, dala ng kape. Talagang madadala. Kasi we are building relationship doon sa community. So, nung akala namin una, sabi ko, sino kaya mga a-attend? Ayun nung unang launch namin ng Identified Youth, 20 kaagad yung dumalo doon sa church. Kasi po nagkaroon kami ng, Lord, nagpe-pray kami, Lord, ano po ba yung, kasi gusto naming magkaroon ng children. Madali lang pong mag-gather ng bata. Ang problema po, yung katimbang namin, paano namin siya gagawin. Kaya kailangan natin munang gumawa ng kabataan kasi sila yung may lakas. Ikaw yung nagbibigay ng idea, sila yung gagawa. So, may lakas sila para gumawa. Kaya nakabuo din po kami ng 7 din po pala sila na naging katimbang namin noong 7-7. Kaya favorite number ni Lord 7. 7 din sila na naging katimbang namin. In 7 weeks namin na ginawa, nagkaroon kami ng harvest na 7 at talagang pinagpala po talaga. 7th day din namin nagawa noong June. Kaya, salamat sa Diyos sa buhay nila, Sister, Charmina, sila Brother Arman, at kasama ng kanilang mga anak. Sabi po nila ay nanunood daw po ang mga bata. Kumakaway, pinapanood daw po nila kami. See you po, mamaya pupunta kami dyan. Praise God. Praise God. Mga ka-daily life sharing, napaka-fruitful naman ng araw natin ngayon. Amen po ba? So, itong ating ginagawa ngayon ay pagbabalik tanaw. Ano ba yung naging resulta o bunga ng daily life sharing sa buhay ng lahat ng mga nakikinig? Bakit namin ito ginagawa? Para masabi po namin sa inyong lahat na hindi kami gumagawa sa sarili lang namin. Hindi ito programa ng tao, kundi ito po yung programa ng Diyos para sa lahat ng mga naaabot. Amen po. Isipin mo sa pamamagitan ng daily life sharing, maraming mga pamilya ang nabuo. Meron pa nga, di ba, nakabayad ng utang. Akala nila si Pastor Dong nagbayad ng utang. Hindi po. Ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos ang nagbayad ng kanilang mga pananagutan. Amen po ba? Amen. Kaya mga ka-daily life sharing, mahaba po itong ating ginagawa dahil nasimulan po ulit ito, mahaba na, matagal pa, pero hanggang 3:30 na lang tayo ngayon. Pag dati, 2 to 4 o'clock, ngayon ay 2 to 3:30. Amen po ba? Kaya salamat, Pastor Elizabeth, right voice and right choice. Totoo yan, proven din po sa aming mag-asawa. Salamat sa Panginoon. Amen. Pastor Dong, please, summarize mo po ang pinag-uusapan natin. So, kung meron tayong pinapayagan na magsalita sa buhay natin, kasi alam naman natin talaga, ang tao ay kapos. Pero kung meron tayo gaya ng mga nagpakamagulang at kaya yung magulang natin,
magulang nyo, huwag nyo po yan isang tabi. Kasi yung wisdom na meron sila, ay hindi po yan mapapantayan na merong inyong alam lang. Kaya yung wisdom yun yung experiential knowledge nila. At malaki ang maitutulong sa inyo. Malaki ang maitutulong sa atin. Kaya kaming mag-asawa, na nakarating kami ng ganito, hindi dahil sa aming lakas. Kundi meron din po kaming pinapayagang magsalita sa buhay namin. Yung right voice na yon, yung right compass na yon, right direction na yon, nagiging right right choice na napili namin ano man yung nakakalugod sa Diyos at nakakapagbigay tuwa sa mga tao. Kaya tayo pinagpala upang maging pagpapala kahit sa kaninong tao. Amen. Mga ka-daily life sharing, right voice, right choice. Sino ba ang iyong pinakikinggan? Pag wala kang pinakikinggan, untog ka na nun. Isipin mo ito, ceiling. Pagka nandun ka na, na-reach mo yung ceiling mo, hindi ka naangat kasi yung ceiling mo, pababa ka na nun. Kaya napakahalaga na may pinapayagan tayo magsalita sa buhay natin. Para umangat. Habang tayo umaangat, hinihila rin po nila tayo paangat. Paangat ng paangat. At hindi lang yun paangat kasi pag paangat ka, palawak ka. Pero pag na-reach mo na yung ceiling mo, babagsak ka na nun. Kaya napakahalaga po ang meron tayong pinakikinggan sa mga buhay natin. Tama naman din talaga yung mga ginawa sa atin ng simula pa. Banat, binat, bunot, at bakbak. Inuulit ko, huwag mo iwasan yung mga taong nagtuturo sa iyo. Huwag mo siyang personally, akala mo binabanatan ka dahil gusto ka lang banatan. Wala pong taong gustong saktan ng kanyang kapwa. Wala pong matinong tao na gustong saktan o magsalita ng hindi maganda laban sa kanyang kapwa. Kung ikaw ay binabanatan, ikaw ay tinutuwid. Kung ikaw ay binibinat, by stretching yun, di mo ba alam, stretch, the moment you have someone stretching you, you will be strengthened. Pag ikaw na-stretch, nabibinat ka, lalakas ka. Parang exercise din yan eh. Banat, binat, bunot. Kailangan na yung binubunot sa atin. Mga pangit na pag-uugali. Mga pangit na, mga character, attitude, mga pag-uugali na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Banat, binat, bunot, at bakbak. Kailangan talaga yung ma-demolish. Kailangan talaga yung mga kalimalis. Para merong bagong buhay. Maalis yung bad habit. Yung mga bad habit kailangan maalis. At mangyayari lamang po yan pag may pinapayagan kayo magsalita sa buhay. At yun yung Daily kasunod. life sharing Blessing ng ay kasunod. talagang maraming nagpatotoo sa amin na naging pagpapala sila. At si Pastor Samuel Ceruela, si Pastor Salve, nasa Amerika na ngayon. Imagine mo, araw at gabi. Kung saan pa kami nagmimisyon, mga sisa lang sila noon. Ngayon kung saan na nakakarating. Alam mo, Pastor Dong, yung isang araw, naiiyak ako kasi andito si Bea, andito si Pastora Mila, andito si Geraldine. Nagpapaalam si Bea, sabi niya, Pastora, babalik na po ako ng France bukas. Sabi naman ni Pastora Mila, Pastora, papunta na po ako ng Bangkok, Thailand. Sabi ni Pastora Mila. Sabi ko, dati, kung nasaan kami, nandoon kayo. Ngayon, kung nasaan kayo, hindi namin kayo mapuntahan. Kasi napakaraming pinagagawa ang Panginoon. Di bali, mga anak, sabi ko sa kanila, magkaiba man tayo ng lugar, basta ang mahalaga, iisa ang ating ginagawa, iisa ang ating pinakikinggan, iisa ang ating direksyon. At doon tayo sa vision ng Diyos. Pag vision ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Pag ambisyon, kasama natin sarili natin, nakakapagod yun. Kaya nga napakahalaga, people need the Lord. Ang daily life sharing, nagpapaalala sa ating lahat. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa inyong mag-asawa. Para sa kalaman ng lahat, pinagpala sila. Meron silang pangkabuhayang labadabi labango. Yan ang sumusuporta sa kanilang ministry. Amen po ba? Kaya Pastor Dong, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Lord, na sabi mo sa pamagitan ni Apostol Pablo na nagagalak kami sa aming mga pagtitiis at kahirapan. Sa Romans 5, sapagkat sa aming kahirapan nagbubunga ng katyagaan. At ang katyagaan, nagbubunga ito ng isang maliwanag na tamang karakter, proven karakter.
At sa proven karakter, nagbubunga ng pag-asa. At hindi kami mabibigo sa aming pag-asa sapagkat ibinuhos mo na ang iyong Espiritu sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong banal na presensya na nagtuturo lagi sa amin na makasunod sa iyo. Mabigyan ka namin ng kagalakan. Mapatuwa ang puso mo at lulubusin mo pa ito, Panginoon, sa mga darating pang panahon at patuloy mo pa kaming ililigtas at pagpapalain mo lahat ng mga taong nakakarinig sa mensahe mo na inilagay mo sa buhay namin. Salamat po, Lord, sa gawain na ito. Salamat po sa buhay ng mag-asawang Harold, Udal, Panginoon, Pastor Che. At salamat sa lahat ng nakikinig, nagsusubaybay, na pinagpala mo ngayong hapong ito. Pinagpala mo ngayong araw na ito. Pinagpala mo rin upang maging pagpapala sila sa mga bansa-bansa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mga ka-daily life sharing, para sa ating lahat ito. Kaya i-share, i-like, itag natin ang replay na ito sa lahat ng ating mga kaibigan. Bukas po muli. Maraming salamat. Salamat, Pastor Harold. Salamat, Pastora Che. Salamat, darling. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Jesus. Amen.